Isang mapagpalang umaga sa ating pong lahat, mga katuto sa inyo po lahat. Kumusta po? Kumusta po ang ating umaga? At ito po tayo nagbabalik sa atin pong talakayan na may kilalaman sa pambaranggayan, mga katuto. Ano po? So, noong mga nakaraan ay marami na tayong napag-usapan, lalong-lalo na yung organisasyon sa loob ng isang barangay. Mga katutungin naman po ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa organisasyon pa rin na napapaloob dito po sa barangay. At ang maganda po rito, mga katuto, ito po ay first time na mayroon may pagmamalaki ko na first time na mayroon po ang isang barangay. Dito sa Pasay at kahit siguro sa ibang lugar sa buong Pilipinas, mga katoto, ano po ba ito? Hindi naman po sa kami nagbubuhat ng sarili naming bangko. Ang Barangay 178 sa pangunguna ng aming punong Barangay Boy Timabag ay simula't simula pa ay ginagawa na ito, at isa sa mga nais gawin at nagawa naman po ito pong Barangay Labor Desk Committee. Sa maniwalat sa hindi kayo, mga katoto, bago po nagtatag ang pamahalaan ng lungsod ng Pasay, ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasay, ng Barangay Labor Desk, bago nila isinabatas itong Barangay Labor Desk, ay ginagawa na po ng aming barangay. Ang layunin po nito ay upang siyempre ma-promote yung sustainability, yung livelihood ng komunidad ng barangay, at maiangat ang kapasidad, ang skills ng mamamayan dito po sa barangay. At hindi ho nakatiwangwang, hindi ho umaasa lang sa biyaya. So, ang ginawa po ng ating pamahalaan dito po sa ating barangay ay nagpasa ang konseho ng isang resolusyon na nag-aakda na bigyan o magbuo ng Barangay Labor Desk na siyang mangangasiwa, siyang daluyan ng iba't ibang mga pupwedeng pagkakitaan o mapasukan ng aming mamamayan, sa paraan na kung saan ang Labor Desk Committee, ang head, ang siyang mangangalap ng mga datos, ilan ang laborer dito sa barangay, ilan ang nurse, ilan ang midwife, ilan ang mga empleyado sa iba't ibang private man o government. Lahat po kinalap yan ng Labor Desk Committee upang matansya, upang malaman, at ilan pa yung mga nangangailangan. So, sa pamamagitan ng Labor Desk Committee, sila din po ang nakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, pribado man o government, upang kumuha ng mga bilang o ng mga trabaho na po pwedeng mapasukan ng ating mga kapwa kabarangay dito po sa Barangay 178. At iyan po ay naisakatuparan, iyan po ay naisagawa. At sa kasalukuyan, mula po ng maitatag itong Labor Desk Committee, ay mayroon na pong 674 na applicants at natulungan ng Labor Desk Committee dito po sa barangay. So malaking bilang, malaking datos po, mga katoto, na mayroon hong naasistihan, mayroon hong natutulungan ang aming mga kabarangay sa pamamagitan ng Labor Desk. Ano po ba ang ginagawa? Yun nga, nangangalap ng datos, nangangalap kung saan pumupunta, nakikipag-usap sa mga pribado o gobyernong ahensya ng gobyerno upang alamin sino ang may nangangailangan ng trabaho ng ganito base sa datos na dala na mayroon kami. Kasi inaalam nga natin pati ilan ang mga walang trabaho. Ano yung mga pupwedeng pasukan ng mga ito? Anong kanilang mga natapos? So, ibinabangga po roon. At sabi ko nga po sa inyo, may pagmamalaki namin dahil wala pa po ang Labor Desk na itinatag ng lokal na pamahalaan ng Pasay, ay ginagawa na po ito ng amin pong barangay. At hindi lamang po ang paghahanap ng mga trabaho ang ginagawa, ang makatulong na makahanap ng trabaho,
kundi maging ang panggastos, mga katoto. Isang mamamayan, isang residente, nagnanais magkaroon ng trabaho at mayroon naman siyang experience, siya naman po'y tapos. Dangat lamang sa kahirapan ng buhay, wala siyang requirements, wala siyang pamasahe. Mga katoto, ginagabayan, inaalalayan po yan ng aming punong barangay ang mga ganong usapin. Pag nalaman ng Labor Desk Committee namin na ito'y gustong mag-apply ng ganitong trabaho, subalit wala siyang pang-medical, isinasangguni, sinasabi po, ipinaparating ng Labor Desk Committee sa aming punong barangay na ito, Kap, ang problema, ito'y may kakayanan na makapasok, mayroong malaking porsyento na makakapasok siya, subalit wala po siyang pang-medical, wala po siyang pang-requirements, binibigyan ho ng tulong pinansyal ng aming punong barangay ang mga ganong klase ng tao na interesado, nagpapakita ng interes na magkaroon po ng trabaho. Yun po, mga katoto, ang kahalagahan ng isang labor desk na hindi na kinakailangan nilang pumunta sa iba't ibang lugar upang makahanap ng trabaho. Ang maganda, naiimbitahan ng Labor Desk Committee ang gobyerno, ang pamahalaan ng lungsod na Pasay na magkaroon ng job fair dito po sa aming barangay upang nang sa ganun ay hindi na sila mahirapan pang mamasahe para pumunta sa job fair. Mismo dito po sa aming barangay ginaganap ang job fair dahil sa pamamagitan ng Labor Desk Committee na ibababa po nila. So malaking tulong, malaking pakinabang para sa mamamayan kung ang bawat barangay ay magkakaroon ng ganitong committee, ng ganitong organisasyon sa loob ng barangay, nang sa ganon ay makatulong. Imantakin nyo po, kung ang bawat barangay, sabihin na lang po natin, magkaroon nakapag-refer ng sabihin natin 50 aplikante na bigyan ng nahanapan ng trabaho. Ang bawat barangay mayroong ganon. Ang laking bagay na makakatulong ang isang pamayanan, ang isang pamunuan ng pamayanan na magkaroon, makalikha ng skills, makalikha ng livelihood para makatulong doon sa mga residente na nangangailangan ng tulong. Hari nawa, mga katoto, hindi lamang po dito sa barangay magkaroon ng Labor Desk Committee. Dapat ang bawat barangay ay magkaroon ng ganitong klase ng access para sa mga posibleng trabaho na mapapakinabangan ng mamamayan sa barangay. Mga katoto, kung kayo po'y may katanungan tungkol po sa Labor Desk Committee at iba pang mga napag-usapan natin dito o natalakay dito po sa ating kwentuhang pambaranggayan, huwag ho atubiling mag-comment at baka masagot po natin sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat po, mga katoto. Magandang umaga, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin.